King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 965. Side of Death. Kasabay nito, ang tatlong iba pa na dumating kasama ang taong nakasuot ng itim ay dumiretso sa Heaven's Legacy City sa timog matapos makita ang taong nakasuot ng itim na patungo sa larangan ng digmaan sa pagitan ng 9th at 7th Princes. 13th Prince, nakabalik na kami. Kamahalan, mukhang may problema itong taong nakaitim na damit. Talagang makikialam siya sa labanan ng dalawang prinsipe. Ang tatlong tao sa grupo ng taong nakasuot ng itim ay nagsabi sa ika-13 prinsipe tungkol sa mga kakaibang kilos ng taong nakasuot ng itim. 13th Prince, sino ang taong ito? Malungkot ang ekspresyon ng Sacred Lord Black Ink. Kahit siya ay ayaw niyang masaktan ang taong nakaitim na damit, na nagpapalabas ng aura ng kamatayan. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Isang masamang ngiti ang lumitaw sa mukha ng ika-13 prinsipe. Sa lakas ng taong nakasuot ng itim, hindi niya kailangang matakot sa koponan ng 9th Prince, at ang mga numero ay walang silbi laban sa kanya. Ito ang kasunduan sa pagitan ng taong nakasuot ng itim at ng ika-13 prinsipe. Hindi hihigpitan ng huli ang kalayaan ng una pagkatapos makapasok sa Imperial Tombs at tutulong na patayin si Zhao Feng para sa kanya. Sa sandaling ito, sa labas ng lungsod ng 7th Prince, ang orihinal na matinding labanan ay agad na nawala. Ang death intent na ipinalalabas nitong taong nakasuot ng itim ay lubhang nakamamatay sa mga hayop sa ibaba. Pwede ko bang malaman kung sino ka? Boses ng scholar. Ang pakiramdam na ibinigay sa kanya ng nakaitim na damit na ito ay lubhang kakaiba at kakilakilabot. Hindi maganda para sa iyo na pumasok sa larangan ng digmaan ng ganito. Isang quasi-sacred lord na kakakilos pa lang ay may malungkot na ekspresyon. Huwag mong isipin na hindi ka namin sasalakayin dahil lang sa galing ka sa pangkat ng 13th Prince. Umungol si Zhang Yi. Ang death intent na nagmumula sa taong ito na nakasuot ng itim ay nakamamatay sa mga hayop na kinokontrol niya. Agad ding huminto ang team ng 9th Prince. Nasaksihan nila ang kanyang lakas sa mga laban para sa mga posisyon. Maging si Old Ying, na dalubhasa sa Tao of the Soul at may malakas na lakas sa pakikipaglaban, ay hindi nang ahas na salakayin ang taong nakasuot ng itim, na may napakalakas na pag-atake ng kaluluwa. Walang sino man sa kanila ang nang-ahas na gumawa ng anumang padalos-dalos sa taong nakaitim na damit bago nila malaman kung ano ang nangyayari. Zhao Feng, hindi ko inaasahan na buhay ka pa. Ang taong nakaitim na damit ay ganap na hindi pinansin ang lahat mula sa pangkat ng 7th Prince at tumingin kay Zhao Feng. Ikaw ay. Ang ekspresyon ni Zhao Feng ay pangit, at ang layunin ng pagpatay ay lumitaw sa kanyang mga mata. Naramdaman niya noong una na pamilyar ang aura ng taong nakaitim na ito, at kinokontrol din niya ang mga Tao of Death. Ang unang mga salitang sinabi sa kanya ng taong nakaitim na ito ay hindi ko inaasahan na buhay ka pa. Naiisip lamang ni Zhao Feng ang taong nagpilit sa kanya na magsimulang muling magtanim, ang Emperor of Death. Pero imposible iyon. Binayaran ng Emperor of Death ang presyo ng kamatayan para gamitin ang Cursed Words of Death kay Zhao Feng. Dahil matagumpay na na-activate ang Cursed Words of Death, paano pa kaya ang Emperor of Death na buhay pa? Nang marinig ang tono ng taong nakasuot ng itim, bahagyang lumambot ang mga ekspresyon ng pangkat ng 7th Prince. Sa hitsura nito, ang taong nakasuot ng itim ay narito para kay Zhao Feng. Kahit na miyembro siya ng pangkat ng 13th Prince, hindi na iyon mahalaga. Ang Tao of Death ng taong nakasuot ng itim ay lubhang nakamamatay laban sa mga nilalang na may mababang kultibasyon. Kung ang taong nakasuot ng itim ay handang tumulong sa kanila, hindi na nila kailangang matakot sa Beast Horde ni Zhao Feng. Side of Death. Isang undulation ng Death Soul na kapangyarihan ang lumitaw sa paligid ng taong nakasuot ng itim, at isang side na napapalibutan ng itim na ambon ang lumitaw sa kanyang kamay. Tila may kakayahan itong hatiin ang lahat ng kamatayan at yin yuan chi sa langit at lupa. Sa sandaling lumitaw ang Side of Death, isang malakas na kaguluhan ng kaluluwa ang pinakawalan, at ito ay nagpang-inig sa kaluluwa ng lahat. Napakalakas ng Death Intent at Soul. Bulalas ng Sacred Lord Sharp Edge. Hindi pa siya nakakita ng sino mang may ganoong kalakas na Death Intent. Hindi maganda. Naging malungkot ang ekspresyon ni Zhao Feng. Ikinumpas niya ang kanyang kaliwang kamay at agad na inilagay ang lahat ng mga hayop sa Misty Spatial World.
Ikinaway ng taong nakasuot ng itim ang Side of Death at nilaslas ito kay Zhao Fang. Isang itim na crescent moon na gawa sa condensed death soul power at isang hangin ni Yin ang agad na bumaril sa kanya. Shu! Shua! Shua! Hinarang ng defensive array ni Shen Jizi ang pisikal na bahagi ng Black Crescent Moon, ngunit dumaan dito ang pag-atake ng Death Soul. Umalis. Habang umatras si Zhao Fang, nagpadala siya ng isang surge ng Wind Lightning patungo sa mga miyembro ng team ng Ninth Prince at itinulak sila pabalik. Ang Side of Death ng taong nakasuot ng itim ay nag-iwan ng itim na bangin sa lupa nang tumama ito, na sinira ang puwersa ng buhay ng mga kalapit na halaman. Si Zhao Fang at ang iba pang miyembro ng pangkat ng Ninth Prince ay nagawang iwasan ang Side of Death. Pagkatapos ng lahat, si Zhao Fang ay lubos na pamilyar sa pag-ataking ito. Gayunpaman, si Zhang Yi ay hindi gaanong pinalad. Ang Side of Death ng taong nakasuot ng itim ay may napakalawak na saklaw, at bahagi ng pag-atake ay dumapo sa kanyang Beast Horde. Ilang dosenang king level na hayop ang sinipsip ng kanilang life force at kaluluwa, na agad silang pinatay. Ikaw. Ano ang ibig sabihin nito? Napaungol si Zhang Yi sa galit. Ito ang teritoryo ng ikapitong prinsipe, ngunit ang taong nakasuot ng itim na tao ay lumapit sa napakayabang na paraan at hindi man lang nagpigil sa kanyang mga pag-atake, pinatay din ang kanyang mga hayop. Ang mga Dao of Death ay lubhang nakapipinsala sa buhay, at ang mga hayop sa antas ng hari na may mababang estado ng pag-iral ay hindi makalaban sa kapangyarihang ito. Dahil sa pag-atake ng taong nakasuot ng itim na damit, naging pangit ang ekspresyon ng koponan ng Ninth Prince, at naging mabigat ang kanilang mga puso. Inatake ng taong nakasuot ng itim si Zhao Fang pagdating niya, at ang kanyang kapangyarihan ay nakamamatay sa mga hayop. Sa kabutihang palad, nakita iyon ni Zhao Fang at iniligpit ang kanyang mga hayop sa tamang panahon, kung hindi ay malaki ang mga nasawi. Gayunpaman, ang sitwasyon ngayon ay hindi mas mahusay. Bagamat ang taong nakasuot ng itim ay isang quasi-sacred lord, ang kanyang mga Dao of Death ay sumalungat sa karamihan ng mga kapangyarihan. Higit pa riyan, nagdadalubhasa siya sa kaluluwa, na nagpahirap sa lahat. Zhao Fang, sino ang taong ito? Agad na nagmensahe si Old Ying kay Zhao Fang. Malinaw na ang taong nakasuot ng itim ay narito para kay Zhao Fang. Ang taong nakasuot ng itim ay ganap na hindi pinansin ang pangkat ng Seventh Prince, at halatang hindi magtatanong si Old Ying sa taong nakasuot ng itim. Baka kaaway siya ng nakaraan. Huminga ng malalim si Zhao Fang. Ang kapangyarihan ng kamatayan na kinokontrol ng taong nakasuot ng itim na tao ay hindi mabilang na mas malakas kaysa sa Emperor of Death mula noon, ngunit ang pakiramdam na ibinigay ng taong nakasuot ng itim na tao kay Zhao Fang ay na siya ang Emperor of Death. Ano? Natigilan ang Old Ying. Ang isang kaaway mula sa nakaraan ni Zhao Fang ay nangangahulugan ng isang tao bago nagsimulang muling maglinang si Zhao Fang. Paano nagawang masaktan ni Zhao Fang ang napakalakas na kalaban bago siya nagsimulang muling magtanim? Lumayo ka sa taong ito. Masyadong malakas ang kanyang mga Dao of Space, at dalubhasa siya sa mga pag-atake ng kaluluwa. Mensahe ni Zhao Fang sa lahat ng miyembro ng team ng Ninth Prince. Ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi dapat paglaruan. Tumingin si Shi Yulei sa taong nakaitim na damit. Bagamat ang bloodline ng Shi family ay dalubhasa sa depensa, maaari lamang itong magdepensa laban sa mga pisikal na pag-atake ng taong nakaitim na damit. Gayunpaman, ang mga pag-atake ng taong nakasuot ng itim ay higit sa lahat ay nakabatay sa kaluluwa. Ang kahinaan ni Shi Yulei ay ang kaluluwa. Isa lamang siyang quasi-sacred lord, kaya hindi siya nang ahas na gumawa ng anuman. Ang lakas ni Su Qingling ay ang kaluluwa, ngunit ang kanyang paglilinang ay masyadong mababa. Si Zhou Suer, Jing Kai, at ang kumpanya ay walang kakayahang lumaban. Dahan-daang umatras ang mga miyembro ng pangkat ng Ninth Prince. Papatayin ko lang si Zhao Fang. Ang natitira sa inyo ay maaaring umalis. Ang mga mata ng taong nakasuot ng itim ay sinanay kay Zhao Fang, at ang kanyang boses ay tumunog sa kaluluwa ng lahat. Kaibigan, dahil ang kaaway mo ay si Zhao Fang, bakit hindi tayo magsama-sama? Napangiti ang scholar. Ang kaaway ng isang kaaway ay isang kaibigan. Hanggat ang taong nakasuot ng itim na tao ay nag-aalaga kay Zhao Fang, ang pangkat ng ikasyam na prinsipe ay hindi magkakaroon ng anumang mga hayop,
at wala silang magagawa. Ha. Tumawa ang taong nakasuot ng itim, at nagsimulang kumalat ang itim na ambon mula sa kanyang katawan. Kapag ang isa ay tumingin sa kanya, siya ay tulad ng God of Death, nakakatakot at nakamamatay. Ho! Ang taong nakaitim na damit ay hindi tumugon sa iskolar, sinisingil lang niya si Zhao Feng habang ibinuhos niya ang higit pang kapangyarihan ng kaluluwa sa Side of Death. Lahat kayo umatake din. Agad na mensahe ng scholar. Ang mga miyembro ng pangkat ng 7th Prince ay agad na sumisingil. Umalis. Umungol ang Old Ying nang makita niya ang mga miyembro ng pangkat ng 7th Prince na malapit ng kumilos. Ang lahat ng miyembro ng koponan ng 9th Prince, kabilang si Zhao Feng, ay nagsimulang umatras, umalis sa perimeter ng lungsod ng 7th Prince. Sa sandaling ito, ang mga hayop ni Zhao Feng ay sinalungat ng taong nakasuot ng itim, kaya hindi nila ma-atake ang lungsod. At least kung atras sila, hindi lahat ng miyembro ng team ng 7th Prince ay hahabulin sila dahil kailangan nilang bantayan ang lungsod. Kung aalis ang karamihan sa kanilang mga miyembro, sakupin ng iba pang 3 prinsipe ang lungsod. Zhao Feng, natatakot ka na ba ngayon? Tumawa ang taong nakasuot ng itim at hinabol si Zhao Feng. Tinakpan ng nakakatakot na aura ng kamatayan ang mga puso ng pangkat ng ika-9 na prinsipe. Hahabol ba natin sila o hindi? Tanong ng Sacred Lord Dark Soul. Ang koponan ng 9th Prince ay umatras. Sacred Lord Dark Soul, sundan mo sila. Sa pinagsamang lakas ng taong nakasuot ng itim at sa lakas mo, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa koponan ng 9th Prince. Nag-isip sandali ang iskolar bago sinabi. Pagkaalis ng Sacred Lord Dark Soul, ang koponan ng 7th Prince ay mayroon pa ring isang Sacred Lord na natitira. Kahit na ang iba pang 3 prinsipe ay dumating upang salakayin sila, hindi sila agad matatalo. Kung ang mga hayop ni Zhang Yi ay hindi nagkaroon ng ganoong casualty, kung gayon maaari rin silang nagpadala ng ibang tao palabas. Sige. Ang Sacred Lord Dark Soul ay naging madilim na guhit ng liwanag at umalis sa lungsod. Ikaw ang Emperor of Death. Nagtanong si Zhao Feng sa unang pagkakataon na may pangit na ekspresyon. Nang marinig ito, natigilan sina Su Qingling, Jing Kai, at Zhou Suer. Narinig na nila ang tungkol sa Emperor of Death noon. Ito ay isang sinaunang emperor na may Eye of Death. Umabot na ba sa ganoong antas ang kanyang lakas? Gayunpaman, alam ni Old Ying, ang ika-9 na prinsipe, at ilang iba pa na ang tunay na Emperor of Death ay pinatay na ni Zhao Feng. Ako ang taong papatay sa iyo. Ang taong nakasuot ng itim na tao ay iwinagayway ang Side of Death at nagpadala ng isang itim na gasoklay na buwan patungo sa koponan ng 9th Prince. Sacred Lightning Dominating Body. Agad na ipinalibot ni Zhao Feng ang Sacred Lightning Body. Nagsimulang kumislap sa paligid niya ang gininto ang kidlat habang pinapaikot niya ang kanyang Fire of Wind Lightning at sinuntok ang kanyang mga kamao. Ang kapangyarihan ng pagkasira na nasa loob ng God Tribulation Lightning sa Fire of Wind Lightning ni Zhao Feng ay isang nakakatakot na kapangyarihan sa parehong antas ng kapangyarihan ng kamatayan. Boom! Bam! Ang mga gininto ang suntok ni Zhao Feng ay pumalag sa pisikal na pag-atake ng taong nakasuot ng itim. Gayunpaman, sa madilim na gininto ang bagyo, isang mahinang crescent moon ang nalaslas. Isa itong pag-atake ng kaluluwa, at hindi ito apektado ng pisikal na pag-atake. Ho! Handa si Zhao Feng para dito. Naglabas siya ng surge ng Soul Intent na naglalaman ng kapangyarihan ng God Tribulation Lightning, na sum-iris sa crescent moon. Ito ang Soul Intent mo. Nagulat ang taong nakasuot ng itim. Ang Soul Intent ni Zhao Feng ngayon ay lumampas sa antas ng quasi-sacred lords. Gaya ng naisip ko, hindi kita maaaring maliitin, Zhao Feng. Malamig ang boses ng taong nakasuot ng itim. Zhao Feng, hindi maganda. Dumating na rin ang Sacred Lord Dark Soul mula sa team ng 7th Prince. Nang inag ang puso ng Old Ying nang makita niya ang isang madilim na sinag ng liwanag na lumilipad mula sa malayo. King of Gods, Kabanata 966. Totoong mukha. Lahat ng nangyari sa labas ng lungsod ng 7th Prince ay halatang nakita ng mga eksperto sa 3 pang Heaven's Legacy cities at ng 3 prinsipe sa labas. Hindi naman sila masyadong malayo,
at ang Tao of Death mula sa taong nakasuot ng itim ay yumanig sa puso ng hindi mabilang na mga eksperto. Dahil sa hitsura ng taong nakasuot ng itim, ang bentahe ng ika-9 na prinsipe ay agad na nawasak, at kailangan nilang umatras. Kung hindi dahil sa katotohanang inalis ni Zhao Feng ang kanyang mga hayop sa tamang panahon, ang mga normal na hayop na antas ng hari ay agad na napatay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kamatayan. Masyadong nakakatakot ang taong nakasuot ng itim na damit. Natahimik ang puwersa ng tatlong prinsipe sa labas bago bumulalas ang isang emperor. Masisisimulang na napakaraming kalaban ni Zhao Feng. Nagsimulang matuwa si Zhu Yuan. Ang lakas na ipinakita ng taong nakasuot ng itim na tao ay naging dahilan upang maging ang dalawang Sacred Lords ng pangkat ng 7th Prince ay lubhang maingat. Nangangahulugan ito na tiyak na mamamatay si Zhao Feng. Sa kabutihang palad, hindi namin inimbitahan ang ika-9 na prinsipe. Ang ikalawang prinsipe ay nakadama ng swerte. Malinaw na ang target ng taong nakaitim na damit ay si Zhao Feng, at ang kanyang Tao of Death ay masyadong malakas. Nilabanan nila ang lahat ng may buhay, lalo na ang mga kaluluwa. Ang anumang shockwave ng kapangyarihan ay naglalaman ng hindi maisip na kapangyarihan. Sa pader ng lungsod ng ika-8 prinsipe. Sino ang taong nakasuot ng itim na damit? Bulong ni Yu Lenghua. Maging ang mga Sacred Lord ay hindi nang ahas na maging mayabang laban sa taong nakasuot ng itim na kumokontrol sa Tao of Death. Dapat patay na ang Emperor of Death. Ang 8th Prince at Luo Zun ay natigilan. Upang makontrol ang ganoong kalakas na kapangyarihan ng kamatayan, naiisip lamang nila ang Emperor of Death, na may Eye of Death. Hindi magpapatalo si Zhao Feng. Tiningnan ni Yu Tianhao ang pangkat ng 9th Prince at ang taong nakasuot ng itim na gumagalaw sa malayo. Bukod sa lahat ng nasa Imperial Tombs ay nabigla sa lakas ng taong nakasuot ng itim, lahat ng tao sa Imperial Palace ay natigilan din. Zhao Feng, hindi maganda. Dumating na rin ang Sacred Lord Dark Soul mula sa team ng 7th Prince. Nang inig ang puso ng Old Ying nang makita niya ang isang madilim na sinag ng liwanag na lumilipad mula sa malayo. Kasabay nito, ang kanyang solong mata ay nakatutok sa taong nakaitim na damit, at nagbago ang kanyang ekspresyon. Iniwan nilang lahat ang Legacy City ng 7th Prince's Heaven, ngunit hinahabol pa rin sila ng taong nakaitim na damit na ito. Kailangang malaman ng isa na ang koponan ng 9th Prince ay may 8 tao. Kahit na maaaring hindi sila malakas ng paisa-isa, madali nilang tapusin ang taong nakaitim na damit kung sila ay magkakasama. Gayunpaman, ang taong nakasuot ng itim ay mukhang hindi siya natatakot, at ganap niyang hindi pinansin ang lahat maliban kay Zhao Feng. Malamang na mayroon siyang nakatagong card na maaaring magpapahintulot sa kanya na huwag pansinin ang iba pang mga miyembro ng koponan ng 9th Prince. Ho! Isang pares ng Scarlet Wings of Lightning ang kumalat sa likod ni Zhao Feng. Whoosh! Si Zhao Feng ay naging isang bahid ng iskarlata na kidlat at humiwalay mula sa pangkat ng ika-9 na prinsipe, na lumipat ng ilang milya ang layo. Kasabay nito, ang boses ni Zhao Feng ay tumunog sa isipan ng mga miyembro ng koponan ng 9th Prince. Iiwan ko sa iyo ang Sacred Lord Dark Soul. Sige. Sumang-ayon ang 9th Prince at ang kanyang pangkat. Mula sa kanilang pananaw, ang taong nakasuot ng itim ay mas malakas pa sa Sacred Lord Dark Soul, lalo na't kontrolado niya ang kapangyarihan ng kamatayan at wala silang laban dito. Alam ni Old Ying kung ano ang ibig sabihin ni Zhao Feng. Hindi nila maaaring hayaan ang taong nakaitim na damit at ang Sacred Lord Dark Soul na magsama. Sapat na silang 7 para pigilan si Sacred Lord Dark Soul. Umaasa lang sila na walang aksidenteng mangyayari kay Zhao Feng. Ho! Death Instant Shadow. Ang taong nakasuot ng itim ay naging madilim na sinag ng liwanag at mabilis na sumunod kay Zhao Feng. Zhao Feng, hindi ka makakatakas. Ang nakakatakot na boses ng taong nakasuot ng itim ay parang mga uod na nakadikit sa buto ng isa habang tumutunog ito sa likod ni Zhao Feng. Mabigat ang pakiramdam ng puso ni Zhao Feng. Ang Death Instant Shadow ay isang teknik na ginamit din ng Emperor of Death noong nakaraan, ngunit ang paglilinang ng taong nakasuot ng itim na tao ay umabot sa quasi-Sacred Lord level, at ang kanyang Tao of Death ay mas malakas pa. Hindi makakatakas si Zhao Feng kahit na ginamit niya ang Lightning Wing Spatial Flash. Sinong nagsabing tatakas ako?
Iniwan lamang ni Zhao Fang ang grupo ng Ninth Prince upang ang taong nakasuot ng itim at ang Sacred Lord Dark Soul ay hindi makapagtambal. Higit pa rito, papatayin niya ang taong nakaitim na damit kahit ano pa ang tunay niyang pagkatao. Ho! Biglang huminto si Zhao Fang at tumingin sa taong nakasuot ng itim na may nagninangas na mga mata. Parang dati lang. Hindi mo alam kung ano ang buhay at kamatayan. Malamig na tumawa ang taong nakasuot ng itim habang tinatakpan ng kanyang intent of death si Zhao Fang. Boom! Ang bloodline ng Blood Devil Sun sa loob ng katawan ni Zhao Fang ay nagsimulang mag-apoy, at isang malasalaming apoy ang tumakip sa kanyang katawan. Kasabay nito, isang nakakatakot na pag-agos ng apoy ang sumunog sa death intent sa malapit. Boom! Si Zhao Fang ay naging bola ng apoy at kidlat at bumaril patungo sa taong nakaitim na damit. Una niyang nalaman ang totoong mukha nitong taong nakaitim na damit. Sa ngayon, hinuhulaan lang niya na siya ang Emperor of Death. Oh, mukhang nakakuha ka ng dissenting bloodline. Sabi ng nakaitim na damit. Ang perpektong Blood Devil Sun bloodline ay nireranggo sa top 10 sa Imperial Dao bloodlines at halatang nararamdaman ito ng taong nakasuot ng itim, ngunit kumilos siya na parang wala pa rin siyang pakialam. Ding! Bam! Si Zhao Fang, na napapalibutan ng iskarlato-pulang kidlat, ay nakipagsagupaan sa side of death ng taong nakasuot ng itim. Ho! Ang perpektong Blood Devil Sun bloodline ay agad na nagpasiklab sa taong nakaitim na damit, ngunit ang pulang apoy ay agad na naapula sa pamamagitan ng pagdagsa ng death intent. Ang death intent ay pinatay ang lahat. Kahit na ang malalakas na apoy ay mamamatay din. Nakatutok ang mga mata ni Zhao Fang. Siya ay inaasahan na ito. Kung ang kanyang Sacred Lightning Body ay umabot sa ika-6 na antas, ang epekto ng pag-aapoy ng perpektong Blood Devil Sun bloodline ay malamang na hindi na matutugunan. Gayunpaman, labis na nagulat si Zhao Fang sa isang punto, ang lifesteal effect ng bloodline ng Blood Devil Sun ay mukhang hindi masyadong gumana. Sa isang iglap ngayon, ang perpektong Blood Devil Sun bloodline ni Zhao Fang ay hindi nakakakuha ng anumang essence ng dugo mula sa katawan ng taong nakasuot ng itim. Isang bahagi lamang ng kanyang Yuan Qi ang naabsorb. Nang masyadong malapit si Zhao Fang sa taong nakasuot ng itim, ang puwersa ng buhay sa loob ng kanyang katawan ay nabura ng death intent. Napakalakas ng katawan. At itong kapangyarihan ng kidlat. Bahagyang nagulat ang taong nakasuot ng itim. Ang kapangyarihan ng kidlat na ito ay tila kaya nitong labanan ang kanyang death intent. Malamig na ngumisi si Zhao Fang at inikat ang kanyang Sacred Lightning Body. Kasabay nito, ganap niyang inilabas ang kanyang perpektong Blood Devil Sun bloodline at naglabas ng isang iskarlata na kamao ng kidlat. Si Zhao Fang ay hindi pipi. Bakit siya makikipag-away sa taong nakaitim na nakasuot ng ulo nang kontrolado niya ang death intent? Pinagsama niya ang napakaraming sinaunang kidlat mula sa Ancient Dream Realm sa kanyang Sacred Lightning Body, at ang sinaunang kidlat na ito ay nagawang lumaban laban sa death intent sa isang tiyak na antas. Gayunpaman, nararamdaman pa rin ni Zhao Fang ang puwersa ng buhay sa loob ng kanyang katawan na nagsimulang maglaho. Mula dito, makikita ng isa kung gaano kakilakilabot ang death intent. Zhao Fang, mamamatay ka ngayon. Ang hindi mabilang na mga pamamaraan ni Zhao Fang ay tila nakapagpaalala ng isang bagay sa taong nakasuot ng itim, at siya ay nagalit sa galit. Ang death intent ay nagsimulang bumuo ng isang larangan ng kadiliman. Death Force Field. Ang kapangyarihan ng kamatayan sa loob ng field ay parang itim na tinta habang pinapatay nito ang lahat ng life force sa loob nito. Maging ang Heaven Earth Yuan Qi ay pilit na hinihigop. Sa sandaling lumitaw ang Death Force Field, naramdaman ni Zhao Fang na mas mabilis na umaagos ang kanyang life force. Boom! Bang! Pinaghigpitan ng Death Force Field ang paglabas ng perpektong Blood Devil Sun bloodline ni Zhao Fang, at nagpakawala ito ng alon ng pagtanggi. Si Zhao Fang ay may pangit na ekspresyon. Ang Death Force Field ay isa ring lihim na pamamaraan ng Emperor of Death. Ginamit ni Zhao Fang ang Scarlet Wings of Lightning para umatras. Dumating ang isang surge ng nakakatakot na death intent kung saan nakatayo lang si Zhao Fang, nilalamon ang lugar. Zhao Fang, mamatay ka. Ang mas malakas na death intent ay lumitaw sa paligid ng katawan ng taong nakasuot ng itim na parang mga masasamang multo na lumulutang sa hangin.
Lahat ng life force at Yuan Qi sa loob ng ilang milya ay nilamon at pumasok sa side of death ng taong nakasuot ng itim. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Fang habang pinapanatili niya ang kanyang distansya mula sa taong nakaitim na damit. Ang life force sa loob ng katawan ni Zhao Fang ay nagsimulang maglaho ng mas mabilis na humarap sa napakalakas na death intent. Kung hindi dahil sa katotohanan na nag-evolve ang kaliwang mata ni Zhao Fang at mayroon na siyang God Tribulation Lightning Soul Body, kahit na ang kanyang kaluluwa ay maaaring nalanto laban sa kapangyarihang ito. Sa puntong ito, ang kapangyarihan na ipinapakita ng taong nakasuot ng itim ay madaling nalampasan ang mga normal na Sacred Lords, at sinalungat nito ang kaluluwa. Kahit si Sacred Lord Sharp Edge ay hindi nang ahas na lumapit. Boom! Ho! Ang taong nakasuot ng itim na damit ay naglaslas pasulong gamit ang Scythe of Death, at isang itim na gasuklay na buwan na ilang dosenang yarda ang haba na dumaan patungo kay Zhao Fang. Ang ekspresyon ni Zhao Fang ay nanatiling pareho bilang isang sinaunang at mapanglo na magulong kapangyarihan ng kidlat na nagmula sa kanya at sumanib sa hangin. Ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ang kanyang Little World para lumaban. Isang Little World na maaaring sumanib sa sinaunang sukat na ito. Bahagyang nagulat ang taong nakasuot ng itim. Kailangang malaman ng isa na kahit ang kanyang Little World ay hindi nagawang sumanib sa dimensyong ito. Sa karamihan, maaari lamang niya itong gamitin na protektahan ang kanyang sarili. Nagkaroon ito ng parehong epekto sa Death Force Field. Ang kapangyarihan ng taong nakasuot ng itim ay bahagyang pinigilan ng Little World ng Wind Lightning ni Zhao Fang. Ho! Ang pag-atake ng taong nakasuot ng itim ay hamina dahil sa Little World ni Zhao Fang, ngunit inalis pa rin ng itim na Crescent Moon ang bahagi ng life force sa loob ng kanyang katawan. Kalokohan, sa bilis na ito, ang Sacred Lightning Body at ang perpektong Blood Devil Sun Bloodline ay magsisimulang manghina. Nakaramdam si Zhao Fang ng problema sa unang pagkakataon. Noon, ang death intent ng Emperor of Death ay kadalasang sinasalungat lamang ang kaluluwa, at nagawang labanan ito ni Zhao Fang at napatay ang Emperor of Death sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang God's Eye. Gayunpaman, ang death intent na ibinigay nitong taong nakasuot ng itim ay sumalungat sa kaluluwa at sa pisikal na mundo. Kung magpapatuloy ito, malamang na hindi na mapanatili ni Zhao Fang ang kanyang Sacred Lightning Body. Ang pagiging mapagpasyahan ay sumilay sa mga mata ni Zhao Fang. Blood Devil Charge. Pinaikot ni Zhao Fang ang kanyang perpektong Blood Devil Sun na bloodline sa maximum habang ang life force sa loob ng kanyang katawan ay mabilis na nawala. Lumawak ang malasalaming apoy sa paligid ng katawan ni Zhao Fang, at maririnig ang tunog ng kumakaluskos na apoy. Lumitaw sa likuran niya ang imahe ng isang araw na pulang dugo na may umiikot na whirlpool sa gitna. Lightning Wing Spatial Flash. Ho! Lumipad sa hangin si Zhao Fang at ginamit ang Blood Devil Charge, at ginamit niya ang mga pakpak para itulak ang sarili pababa. Sa pagdaragdag ng kanyang Little World, ito ang kanyang pinakamalakas na atake. Para siyang naglalagablab na bulalakaw, at nagbigay siya ng nakakatakot na presyon ng apoy at kidlat habang sumusugod siya patungo sa taong nakasuot ng itim na tao sa gitna ng Death Force Field. Ang pag-ataking ito ay ang pinakamalakas na pag-atake ni Zhao Fang. Ang pag-ataking ito ay magpapakita ng iyong tunay na mukha. King of Gods, Kabanata 967. Samsara Immortal Body. Ang pag-ataking ito ay magpapakita ng iyong tunay na mukha. Ito ang pinakamalakas na pag-atake na pinakawalan ni Zhao Fang. Naglalaman ito ng Fire of Wind Lightning, ang Sacred Lightning Body, ang Blood Devil Sun Bloodline, ang Blood Devil Charge, ang Lightning Wing Spatial Flash, at ilang iba pang mga diskarte. Whoosh! Sa sandaling ito, si Zhao Fang ay naging isang nagninangas na kidlat at bumaba ng direkta sa harap ng taong nakaitim na damit. Ang kanyang nakakatakot na pisikal na puwersa ay ganap na binaliwala ang mga batas at layunin ng Death Force Field ng taong nakasuot ng itim habang sumuntok siya pasulong. Zhao Fang, sumuko ka na ba sa God Eye at pumili ng pagpapalakas ng katawan pagkatapos ng muling paglilinang? Malamig na tumawa ang taong nakasuot ng itim at nagsalita sa nakakatakot na boses ng ang kamao ni Zhao Fang ay ilang sentimetro lamang ang layo sa kanyang katawan. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Zhao Fang. Naririnig niya pa rin ang sinabi ng nakaitim na damit kahit na natakpan ng lakas ng suntok niya ang lahat.
Mas sigurado si Zhao Feng sa pagkakakilanlan ng taong nakasuot ng itim mula sa pangungusap na ito. Gayunpaman, ang tunay na nabigla kay Zhao Feng ay hindi ang sinabi ng taong nakasuot ng itim, kundi ang taong nakasuot ng itim na tao mismo. Nagawa niyang tumayo doon sa harap ng suntok ni Zhao Feng. Hindi man lang nag-react ang nakaitim na damit, parang sumuko na. Dahil dito, naramdaman ni Zhao Feng na may mali. Boom! Ang katawan ng taong nakasuot ng itim na damit ay nilamon ng pag-atake ni Zhao Feng, at ang kanyang katawan ay nagkawatak-watak ng nakakatakot na pag-atake ng apoy at kidlat. Nanatiling nakatayo sa hangin ang Yuan Soul ng taong nakasuot ng itim. Pagkatapos ng lahat, ang pag-atake na pinakawalan ni Zhao Feng ay isang purong pisikal na pag-atake. Gayunpaman, ang isang ipinagbabawal na pag-usad ng enerhiya ng kamatayan ay nagmula sa kanyang likuran at naging sanhi ng pagyanig ng kaluluwa ni Zhao Feng. Matapos basagin ang katawan ng taong nakasuot ng itim, ginamit kaagad ni Zhao Feng ang Scarlet Wings of Lightning para patatagin ang sarili at tumalikod. Hindi mabilang na mga ron at anteng-anteng ang pumuno sa kalahating transparent na itim na kaluluwa, na nagmukhang mabangis at nakakatakot. May isang pares ng itim na mata sa ulo ng kaluluwa. Sa loob ng mga mata ay isang walang hanggang ipo-ipo na tila humantong sa walang katapusang bangin ng kamatayan. Eye of Death. Agad na tumawag si Zhao Feng. Ang hitsura ng Yuan Soul na ito ay katulad din ng Emperor of Death. Ngunit paano ito posibleng maging Emperor of Death? Nagsimulang matarante si Zhao Feng matapos itong makita. Ginamit ng Emperor of Death ang kanyang buhay bilang presyo para buhayin ang Cursed Words of Death. Paano siya nabubuhay pa at mayroon pa ring Eyes of Death? Dark Eye Death Flames. Ang walang limitasyong kapangyarihan ng kamatayan ay bumaril mula sa mga itim na mata sa Yuan Soul ng Emperor of Death at naging isang itim na guhit ng liwanag na ikinabigla ni Zhao Feng at nataman siya ng husto. Nanlamig ang katawan ni Zhao Feng nang maramdaman niya ang panganib ng kamatayan sa kanyang kaluluwa at katawan. Nagsimulang lumaban ang Dark Eye Death Flames laban sa Sacred Lightning Body ni Zhao Feng at Bloodline ng Blood Devil Sun. Kasabay nito, nagsimulang mag-alab ang itim na apoy sa kaluluwa ni Zhao Feng. Ang apoy na ito ay naglalaman ng Dao of Death na dahan-daang nalalanta at nabubulok. Boom! Mahigit sa 2,000 simbolo ng God Tribulation Lightning ang kumislap sa Lightning Soul Body ni Zhao Feng. Ang kaluluwa ni Zhao Feng ay naglalaman ng kapangyarihan ng God Tribulation Lightning, na maaaring magamit upang pinuhin ang kaluluwa anumang sandali. Nagawa pa ni Zhao Feng na gamitin ang kanyang Lightning Soul Body para makuha ang kapangyarihan ng sinaunang kidlat. Gayunpaman, ang Dark Eye Death Flames na ginamit ng Emperor of Death ay hindi katulad ng dati, at nagbigay ito kay Zhao Feng ng pakiramdam na tumatanda na siya. Hindi mabilang na mga kidlat ang nakipagugnay sa alon ng mga itim na apoy, at nagsimula silang magwasak sa isa't isa. Sa isang panig ay ang kamatayan, at sa kabilang panig ay ang pagkasira. Parehong nakakatakot na puwersa. Ang God Tribulation Lightning ay ganap na winasak ang huling alon ng itim na apoy. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang pag-atake lamang mula sa Emperor of Death samantalang ang kaluluwa ni Zhao Feng ay naglalaman ng lahat ng kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, hindi lahat ng pulgada ng kaluluwa ni Zhao Feng ay mayroong kapangyarihan ng God Tribulation Lightning na nakatatak dito. Ang kapangyarihan ng Dark Eye Death Flames ay sumasakop sa lahat, at ang ilan sa mga ito ay nagawang hawakan ang kaluluwa ni Zhao Feng. Ang haba ng buhay ng aking kaluluwa ay nabawasan. Natigilan si Zhao Feng. Ang pamamaraan ng kaluluwa ng Emperor of Death ay nawasak ng kanyang God Tribulation Lightning, ngunit nagawa pa rin ng Dao of Death na hawakan ang kanyang Lightning Soul Body. Kailangang malaman ng isa na ang kaluluwa ni Zhao Feng ay umabot na sa antas ng isang Sacred Lord. Kung mas malakas ang kaluluwa ng isang tao, mas nababanat ito laban sa mga pag-atake ng kaluluwa. Nahigitin ng katatagan ni Zhao Feng ang mga Sacred Lords sa simula ng yugto na dalubhasa sa kaluluwa. Nangangahulugan ito na, kung ito ay isang normal na Sacred Lord na kumukuha sa pag-atake ng Emperor of Death sa halip na kay Zhao Feng, ang kanilang buhay ng kaluluwa ay bababa ng hindi bababa sa 1,000 taon, depende sa kanilang lakas ng kaluluwa. Ang tipak ng itim na apoy na dam-apo sa katawan ni Zhao Feng ay ninakaw din ang bahagi ng kanyang life force. Ang iyong kaluluwa.
Hindi lang si Zhao Fang ang natigilan. Ang Emperor of Death ay nagpahayag din ng isang gulat na ekspresyon. Mula nang magsimula ang labanan, gumamit lamang si Zhao Fang ng mga pisikal na pag-atake. Naisip nito ang Emperor of Death na ang paglaki ng soul intent ni Zhao Fang ay mabagal pagkatapos niyang kumuha ng ibang katawan. Gayunpaman, kahit na pagkatapos gamitin ang kanyang mga bagong Dao of Death na natutunan niya, ang ipinagbabawal na ay bloodline technique ng Emperor of Death ay hinarang pa rin ni Zhao Fang. Nangangahulugan ito na ang soul intent ni Zhao Fang ay katumbas ng kanyang sarili. Parehong nakarating sa antas ng Sacred Lords. Parang minaliit na naman kita. Hindi ka pa Emperor, ngunit mayroon ka ng soul intent ng isang tao sa mga unang yugto ng Mystic Light Realm. Gaya ng inaasahan sa may-ari ng isang God Eye. Ang Yuan Soul ng Emperor of Death ay nagpakawala ng malamig na tawa sa halip na makaramdam ng panghihinayang. Emperor of Death, paano ka pa nabubuhay? Tinitigan ni Zhao Fang ang Yuan Soul ng Emperor of Death at nagtanong. Ho! Ang hindi mabilang na itim na mga particle ng alikabok sa paligid ng Emperor of Death ay nagsimulang magtipon at bumuo ng balat, laman, at mga buto. Sa dulo ay isang ganap na itim na damit na katawan, na pagkatapos ay tumakip sa Yuan Soul ng Emperor of Death. Ito ay, nakita ng kaliwang mata ni Zhao Fang na ang alikabok at mga bahagi ng katawan na sinira niya ay bumalik sa kanilang orihinal na anyo, na para bang ang oras ay umatras. Sa sandaling ito, naramdaman ni Zhao Fang ang isang hindi mailarawan, nakakatakot, at hindi mapaglabanan na layunin mula sa nakaitim na damit na katawan. Ang kapangyarihang ito ay katulad ng oras, kamatayan, at pagkasira. Ito ay isa sa mga tunay na layunin ng langit at lupa. Sinong nagsabi na buhay ako? Ang Emperor of Death ay hindi sumagot sa tanong ni Zhao Fang at nagpahayag ng isang mapagmataas na ekspresyon. Gusto niyang makita ang pagkabigla at gulat na ipinahayag ni Zhao Fang. Gustong sampi ni Zhao Fang matapos marinig ang tugon ng Emperor of Death, ngunit wala siyang sinabi. Ang lahat ng atensyon niya ay nasa katawan ng Emperor of Death. Ang katawan ng Emperor of Death ay lubhang kakaiba. Mas malakas pa ito kaysa sa Immortal Death Body. Ito ay umabot sa isang hindi makapaniwalang antas. Ang Immortal Death Body ay may hindi namamatay na katangian. Sa teorya, walang mga kahinaan sa mga tuntunin ng kaligtasan ng buhay. Gayunpaman, kapag ang katawan ay nawasak, ang kaluluwa ay unti-unting manghihina sa sarili nito. Ito ang dahilan kung bakit sinubukan ng Emperor of Death na humanap ng katawan pagkatapos na sirain ang sarili. Gayunpaman, kahit na matapos na masira sa panghuling pag-atake ni Zhao Fang, ang katawan ng Emperor of Death ay naka-recover lang na parang walang nangyari. Hindi pa nakarinig si Zhao Fang ng isang immortal at walang kamatayang katawang tulad nito. Nangangahulugan ito na, kung gusto ni Zhao Fang na patayin ang Emperor of Death, kailangan niyang patayin ang kaluluwa ng Emperor of Death dahil ang kanyang katawan ay makakabawi lamang sa orihinal nitong estado kahit na ito ay putol-putol. Biglang may naalala si Zhao Fang, ang Cursed Words of Death. Kung papatayin niya muli ang Emperor of Death, ay activate ba niya muli ang Cursed Words of Death kay Zhao Fang? Nagsimulang maging maingat si Zhao Fang at ang kanyang tingin ay nagpabalik-balik. Hindi. Sa wakas ay napagtanto ni Zhao Fang kung ano ang mali. Kung magagamit ng Emperor of Death ang Cursed Words of Death ng higit sa isang beses, hindi sana siya pinatay at pinilit na muling magtanim ng maraming beses sa nakaraan. Kung magagawa niya, kung gayon ang Emperor of Death ay magiging tanyag sa pagkakaroon ng kakayahang pumatay ng mga Sacred Lord ng napakadali, ngunit hindi pa nakarinig si Zhao Fang ng anumang balita tungkol sa Cursed Words of Death noong siya ay nasa True Martial Sacred Land. Hindi ako naniniwala na magagamit mo ulit ang Cursed Words of Death. Ang puso ni Zhao Fang ay kasing linaw ng salamin, at inalis niya ang lahat ng takot sa Cursed Words of Death. Hindi mahalaga kung buhay ka pa o hindi. Papatayin na lang ulit kita o mamatay sa pagsubok. Malinaw ang kaluluwa ni Zhao Fang, at ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay naging dalisay at mas malakas. Ang kanyang paghahangad ay hindi nagbabago. Nang marinig ang sinabi ni Zhao Fang, ang mga mata ng Emperor of Death ay naging bigo at walang magawa, ngunit agad itong napalitan ng walang limitasyong galit at puot. Zhao Fang, sinabi ko sa iyo na ipapalimos ko sa iyo ang kamatayan para sa kawalang hanggan.
Ang Emperor of Death ay umungal sa galit. Wind Lightning Eye Flame. Inikat ni Zhao Fang ang kanyang soul intent, at ang kanyang kaliwang mata ay kumislap na may malabong gininto ang kulay. Kasabay nito, ibinuhos niya ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa sa kanyang kaliwang mata. Isang nakamamanghang apoy na napapalibutan ng purple and gold na liwanag ang agad na bumaril mula sa kaliwang mata ni Zhao Fang. Ang mahinang kislap ng God Tribulation Lightning ay makikita sa ginto at purple glow. Bakit tatayo na lang si Zhao Fang at hindi mag-counterattack pagkatapos matamaan ng Dark Eye Death Flames ng Emperor of Death? Whoosh! Isang bola ng transparent na gintoed purple na kidlat apoy na may aura ng pagkasira ang dam-apo sa mukha ng Emperor of Death. Dahil ang soul intent ni Zhao Fang ay umabot na sa antas ng Sacred Lords at gumagamit siya ng Secret Eye Bloodline Technique na naglalaman ng kapangyarihan ng God Tribulation Lightning, maaari niyang banta ang mga kaluluwa ng mga Sacred Lords sa unang yugto. Ito ang kauna-unahang Zhao Fang na gumamit ng kanyang mga diskarte sa Eye Bloodline ng buong lakas pagkatapos makapasok sa Imperial Tombs. Lahat ng nakilala niya sa ngayon ay masyadong mahina o hindi na kailangang patayin. Arg! Ang Emperor of Death ay sumigaw habang ang ginto at purple na kidlat apoy at ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning ay nanalasa sa kanyang katawan. Kasabay nito, ang kaluluwa ng Emperor of Death, na puno ng mga misteryosong marka at simbolo, ay binomba ng hindi mabilang na apoy ng kidlat. Nawala ni Zhao Fang ang bahagi ng kanyang life force at ang kanyang lifespan ng kaluluwa sa Dao of Death ng Emperor of Death. Gayunpaman, nagdulot din si Zhao Fang ng hindi na mababawi na pinsala sa kaluluwa ng Emperor of Death. Ho! Ho! Ang katawan ng Emperor of Death ay nawasak sa pamamagitan ng kapangyarihan ng apoy at kidlat, ngunit hindi nagtagal ay nagsimula itong gumaling muli. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nakita ni Zhao Fang na may ilang mga marka ng paso sa itim na damit ng Emperor of Death. Isang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Zhao Fang. Gaya ng naisip ko, ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning ay epektibo pa rin laban sa iyo. Zhao Fang, masyado kang napuno ng sarili mo. Ipapakita ko sa iyo ang isang bagong-bagong death intent at ang pinakahuling diskarte sa Eye Bloodline ng kamatayan. Ang mga itim na mata ng Emperor of Death ay kumislap sa puot. Gayunpaman, nakikita lang niya ang eksena ni Zhao Fang na namamatay sa kanyang ultimate Eye Bloodline techniques ng kamatayan. Habang naglalaban sina Zhao Fang at ang Emperor of Death, lumitaw sa di kalayuan ang mga figure ni Old Ying at Shi Yulei. Napuno ng pagkabigla ang Old Ying nang makita niya ang katawan ng nakaitim na damit na gumaling matapos na wasakin ng husto. Ang kanyang ekspresyon ay kapansin-pansing nagbago at agad siyang tumawag. Zhao Fang, mag-ingat. Ang Emperor of Death ay mayroon na ngayong Samsara Immortal Body. King of Gods, Kabanata 968. Samsara of Death. Hindi ko akalain na may isang tao dito na makakakilala sa Samsara Immortal Body. Sinulyapan ng Emperor of Death si Old Ying sa malayo bago siya tuluyang hindi pinansin. Samsara Immortal Body. Bulalas ni Zhao Fang bago nagsimulang mag-isip. Sa sandaling winasak niya ang katawan ng Emperor of Death, napagtanto niya na hindi ito ang orihinal na katawan ng Emperor of Death. Ang mahiwagang kapangyarihan mula sa katawan na may itim na damit ay nagpaisip kay Zhao Fang tungkol sa 8 Great God Eyes. Tanging ang kaluluwa ng Emperor of Death ang nabuhay muli. Eye of Samsara. Sa ebidensyang ito at sa mga salita ni Old Ying, naiisip lamang ni Zhao Fang ang kakaibang mata na ito sa mga inapo ng 8 Great God Eyes. Hindi siya masyadong sigurado sa mga kakayahan ng Eye of Samsara, ngunit sigurado si Zhao Fang na ang immortal at walang kamatayang katawan ng Emperor of Death ay may kaugnayan sa Eye of Samsara. Ang Emperor of Death ay natigil sa Void God Realm sa loob ng ilang libong taon. Kahit na siya ay isinilang na muli o ano paman, si Zhao Fang ay hindi naniniwala na ang Emperor of Death ay maaaring biglang maging isang quasi-sacred lord pagkatapos lamang ng ilang taon. Zhao Fang, ikaw ang gumawa sa akin ng ganito. Matapos may hayag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, ang Emperor of Death ay nagpakawala ng galit na dagandong, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay nagmula sa kanyang katawan. Hindi ko ginustong maging ganito ka. Gusto ko lang mamatay ka. Malamig na tiningnan ni Zhao Fang ang Emperor of Death. Iyon talaga ang gusto niya. Gayunpaman, nakakaramdam si Zhao Fang ng sakit sa mga salita ng Emperor of Death.
Bakit magkakaroon ng sakit kung siya ay sapat na mapalad na mabuhay muli at makakuha ng isang quasi-sacred lord level na immortal na katawan? Hindi maisip ni Zhao Feng ang presyo na kailangang bayaran ng Emperor of Death para mabuhay muli. Ang presyong ito ay malamang na mas masakit kaysa sa kamatayan. Naniniwala si Zhao Feng na kailangan ang presyo para makakuha ng kapangyarihan. Ang isang halimbawa ay si Nan Gongsheng ay nakakuha ng kapangyarihan ng Evil God. Kung ang kanyang puso at isip ay hindi sapat na malakas, maaaring siya ay na demonyo, na nangangahulugan ng pagkamatay ng tunay na Nan Gongsheng. Tumingin si Zhao Feng sa Emperor of Death. Kung kaya niyang patayin ang Emperor of Death ng isang beses, maaari niya itong patayin muli. Wind Lightning Eye Flame. Inactivate ni Zhao Feng ang kanyang kaliwang mata at ginamit muli ang Wind Lightning Eye Flame. Ito ang Eye Bloodline technique na may pinakamalaking epekto sa Emperor of Death. Ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning na nilalaman nito ay epektibo laban sa katawan at kaluluwa ng Emperor of Death. Zhao Feng, wala nang silbi iyan. Napaungol ang Emperor of Death habang dinadala niya ang pag-atake ni Zhao Feng. Hindi lang ang aking katawan ang walang kamatayan, pati na rin ang aking kaluluwa. Umalangaw-ngaw ang malamig na tawa ng Emperor of Death. Tumalon ang puso ni Zhao Feng at nagsalubong ang kanyang mga kilay, ngunit hindi siya tumugon sa Emperor of Death. Hindi pa nakakabawi ang mga marka ng paso sa itim na damit ng Emperor of Death. Nararamdaman din niya na ang pinsala sa kaluluwa ng Emperor of Death ay hindi pa rin nakakabawi. Bakit sasabihin ng Emperor of Death na ang kanyang kaluluwa ay immortal din? Paano ito naging posible? Ito ay lubos na katawa-tawa. Zhao Feng, ang kaluluwa ng sino mang may samsara immortal body ay talagang immortal. Ang boses ni Old Ying ay umalangaw-ngaw mula sa malayo. Muntik nang matamba si Zhao Feng. Maging si Old Ying ay nagsabi rin yan. Paano ito naging posible? Kahit nasirain mo ang kanyang kaluluwa ngayon, ang Emperor of Death ay magagawa pa ring gumapang palabas mula sa samsara of death. Nanginginig ang boses ng Old Ying habang nakatingin sa Emperor of Death. Old Ying, sigurado ka bang naalala mo ng tama? Paano ito posible? Hindi makapaniwala si Shi Yulei, at nanginginig ang kanyang katawan nang tumingin siya sa Emperor of Death. Parehong immortal ang katawan at kaluluwa. Paano naging posible iyon? Ito ba ang kakayahan ng mata ni Samsara? Iyon ay magiging masyadong hindi ka panipaniwala. Shi Yulei, mali ang pagkakaintindi mo. Bumantong hininga si Old Ying bago malungkot na tumingin sa Emperor of Death. Ang kaluluwa ng isang taong nakapasok sa samsara of death ay hindi kailanman maaaring muling magkatawang tao. Hindi sila pwedeng mamatay kahit gusto nila. Ang magagawa lang nila ay maglakbay sa mga hangganan ng samsara. Ang katawan na kasalukuyang mayroon ang Emperor of Death ay nilikha ng Eye of Samsara. Hindi niya kayang sakupin ang ibang katawan. Ang Old Ying ay may tame time na ekspresyon habang dahan-dahan niyang sinabi sa kanila ang isang lumang piraso ng impormasyon. Tumalon ang puso ni Shi Yulei nang marinig niya ito. Ang Emperor of Death ay hindi maaaring mamatay kahit na gusto niya. Hinding-hindi niya magagawang magpahinga sa kapayapaan o muling magkatawang tao. Ang tanging magagawa niya ay maglakbay sa mga hangganan ng samsara. Malinaw na narinig ni Zhao Feng ang sinabi ni Old Ying at lubos na nabigla. Hindi niya akalain na magiging ganito kalaki ang presyo. Nangangahulugan ito na ang kaluluwa ng Emperor of Death ay talagang immortal, na nangangahulugan din na ang cursed words of death ay tiyak na hindi na magagamit. Kung hindi man lang mamatay ang isa, paano nila gagawin ang cursed words of death? Ang potensyal ng isang tao na pumasok sa samsara of death ay nabawasan ng malaki. Maswerte lang ang Emperor of Death na mayroon siyang Eyes of Death at naintindihan niya ang isang bagay sa pamamagitan ng pagkamatay. Gayunpaman, hanggang dito na lang siya. Natigilan din ang Old Ying. Marahil ang may-ari lamang ng Eyes of Death ang may kakayahang umunlad sa pamamagitan ng pagkamatay. Gayunpaman, kahit na ito na ang huling pag-unlad ng Emperor of Death, makakapaglakbay pa rin siya saan man niya naisin sa Great Gun Lord Dynasty gamit ang kanyang lakas at Dao of Death. Zhao Feng, hindi ako mamamatay, ngunit sa huli ay papatayin kita. Ang Emperor of Death ay umungal sa nagngangalit na puot nang makita niya ang natigil ang ekspresyon ni Zhao Feng. Ultimate Eye Bloodline Techniques of Death.
Nagbago ang ekspresyon ng Emperor of Death nang ipakita niya ang isang malupit na ngiti. Weng! Ang mga mata ng Emperor of Death ay biglang nagsimulang umikot, at ang walang limitasyong kapangyarihan ng kamatayan ay sumanib sa gitna ng whirlpool. Ang paligid ng Emperor of Death ay naging itim na parang bangin ng kamatayan na ganap na walang buhay. Gaze of Death. Isang malamig na boses ang umalangaw sa buong kaluluwa dimensyon at naging dahilan upang tumahimik ang lahat sa loob ng 1,000 milya. Ang talukbong sa ibabaw ng ulo ng Emperor of Death ay biglang bumagsak, tumambad ang isang ulo na natatakpan ng mga benda at isang pares ng mga itim na Eye of Death na nagningning ng walang limitasyong aura ng kamatayan. Parang siya ang heavenly daw habang tahimik na nakatingin kay Zhao Fang. Sa sandaling ito, ang mga puso ng hindi mabilang na mga nilalang ay nanlamig sa pagkabalisa. Para silang natakpan ng anino ng kamatayan, at ganap nilang hindi napigilan ang kapangyarihang ito. Ang magagawa lang nila ay hayaan itong gawin ang anumang gusto nito. Hihihi, ang galaw na ito na naman. Parehong ang iyong kaluluwa at ang akin ay umabot na sa mga unang yugto ng Mystic Light Realm. Paano magiging epektibo ang hakbang na ito laban sa akin? Nagulat si Zhao Fang, ngunit hindi nagtagal ay tumawa siya. Ang Gaze of Death ay naging walang silbi laban kay Zhao Fang sa loob ng mahabang panahon, ngunit ang Emperor of Death ay hindi dapat maging sobrang pipi na gagamitin niya ito ng walang dahilan. Maingat na inilipat ni Zhao Fang ang kanyang soul intent at naghanda na labanan ang Gaze of Death ng Emperor of Death. Hihihi, Zhao Fang, pagkatapos maranasan ang Samsara of Death, ang aking Dao of Death ay naging mas makapangyarihan. Ngayon, mamamatay ka. Malamig na tumawa ang Emperor of Death nang makita niya si Zhao Fang na nananatiling napakalmado. Boom! Isang eye bloodline technique ng kamatayan na umakyat sa langit ay dumapo kay Zhao Fang. Ang limitless death intent ang gumagapos sa katawan at kaluluwa ni Zhao Fang. Nanigas si Zhao Fang, at nanlamig ang kanyang puso. Hindi ito ang Gaze of Death. Nagulat si Zhao Fang. Ang Gaze of Death na ginamit ngayon ng Emperor of Death ay ganap na naiiba sa dati. Ang Gaze of Death sa pagkakataong ito ay hindi nabunot ang kaluluwa. Sa halip, tuloy-tuloy lang ang pagguho nito at ninakaw ang life force sa kanyang katawan at ang habang buhay ng kanyang kaluluwa. Ang lahat ng buhay sa loob ng 1,000 milya ay naapektuhan ng Gaze of Death ng Emperor of Death, at ang kanilang life force ay dahan-daang nawala. Ang mga bulaklak ay nalanta, at ang mga hayop ay naging tambak ng mga buto. Maging ang mga bato ay tila naagnas ng panahon hanggang sa naging alabok sa hangin. Ang buong mundo ay tila naging mundo ng kamatayan. Walang mananatili sa dulo. Ano ito? Shi Yulei, tumakbo ka. Ungol ng Old Ying. Ilang dosenang milya ang layo niya, ngunit ramdam niya pa rin ang nakakatakot na kapangyarihan ng Deathlock sa kanya. Ang buhay sa loob ng kanyang katawan ay mabilis na nawala, at nawala siya ng ilang dosenang taon ng buhay ng kanyang kaluluwa. Whoosh! Mabilis na umatras sina Shi Yulei at Old Ying sa hanay ng eye bloodline technique ng Emperor of Death habang tumitibok ang kanilang mga puso. Ano ang gagawin ni Zhao Fang laban sa gayong nakakatakot na pamamaraan ng kamatayan? Si Shi Yulei ay puno ng takot. Dalubhasa siya sa pagpapalakas ng katawan, kaya mas marami siyang life force sa loob ng kanyang katawan, na nangangahulugang malinaw niyang nararamdaman kung gaano nakakatakot ang eye bloodline technique ng Emperor of Death. Isa pa, shockwave lang ang nataman niya. Gaano karaming death intent ang kailangang harapin ni Zhao Fang, na nasa gitna mismo ng Gaze of Death. Hihihi, mayroon kang God eye na pinoprotektahan ka, kaya hindi pa rin kayang sipsipin ng aking Gaze of Death ang iyong kaluluwa. Matapos maunawaan ang mga bagong Dao of Death, gumawa ako ng isang Gaze of Death para sa iyo. Ang Emperor of Death ay tumawa ng mapanokso habang iniikot niya ang kanyang eye bloodline at naglabas ng mas malakas na death intent. Ang bagong Gaze of Death ang pinakamalakas niyang atake sa ngayon. Ang katawan at kaluluwa ng sinumang nakakulong sa pag-ataking ito ay magsisimulang dahan-daang maglakad patungo sa kamatayan at sa wakas ay magiging abo. Gayunpaman, mayroong isang bagay na hindi maaapektuhan ng death intent. Tanging ang God's Eye ang mananatili pagkatapos mawala ang iyong katawan at kaluluwa. Ang malamig na boses ng Emperor of Death ang narinig sa isipan ni Zhao Fang. Ang bagong Gaze of Death ay partikular na ginawa para kay Zhao Fang.
Inihanda ito upang nakawin ang kanyang ninth God Eye. Ang target ng Emperor of Death ay palaging ang God's Eye. Anong makapangyarihang death intent? Sa hitsura nito, isinugol ng Emperor of Death ang lahat sa pag-ataking ito. Nagulat si Zhao Fang. Ibinuhos ng Emperor of Death ang lahat ng kanyang kapangyarihang kaluluwa at death intent sa bagong Gaze of Death na ito. Sa sandaling ito, ang life force ni Zhao Fang ay mabilis na bumababa, at ang Sacred Lightning Body ay nagsimulang lumabo. Kasabay nito, ang haba ng buhay ng kanyang kaluluwa ay nababawasan din. Kahit na ang kaluluwa ni Zhao Fang ay naging Lightning Soul Body at naglalaman ng kapangyarihan ng God Tribulation Lightning, hindi niya nagawang lumaban laban sa Gaze of Death. Hindi ako pwedeng tumayo lang dito at maghintay na mamatay. Bukod sa kanyang kaliwang mata, ang katawan ni Zhao Fang at ang kanyang kaluluwa ay hindi makagalaw sa lahat dahil siya ay nakagapos ng death intent. Huminga ng malalim si Zhao Fang, at nagsimulang lumitaw ang isang kumikislap na gininto ang glow sa kanyang kaliwang mata. Isang malalim na ginto at lilang whirlpool ang tila kumonekta sa isang ginto at lilang mundo ng mga ilusyon na napapalibutan ng ambon sa kaliwang mata ni Zhao Fang. Gaze of the God's Eye. Isang malakas na puwersa ng pagsipsap ang lumitaw mula sa God's spiritual eye ni Zhao Fang. Ito lang ang magagawa ni Zhao Fang. Gamitin ang Gaze of the God ay para makuha ang kaluluwa ng Emperor of Death sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata. Kung gagawin niya ito, ang Gaze of Death ng Emperor of Death ay natural na mawawala. Isang itim na kaluluwa ang nagsimulang dahan-daang umalis sa itim na damit na katawan. Walang silbi Zhao Fang. Ang iyong kaluluwa at ang aking kaluluwa ay may parehong lakas. Tumawa ng masama ang Emperor of Death. Ang Emperor of Death ay lumaban-laban sa puwersa ng paghila ni Zhao Fang. Magagawa kong takasan ang samsara of death at magtamo ng bagong buhay kung makukuha ko ang iyong God's Eye.